Narinig na po natin ang panig ng Duterte Senate. Well, maliban lang sa 5 sa kanila na hindi po mga Duterte Senators, narinig na natin ang kanilang mga alibay kung bakit sila bumoto ng yes para isantabi yung impeachment case ni Sara Duterte. Mula pa rin nung nag-umpisa yung impeachment proceeding kung saan tinransmit ng House of Representatives ang articles of impeachment sa Senado, kung saan forthwith, imbis na agad-agad ay pinadelay ng Senate President nila na si Chis Escudero, ang dami na nating narinig na kuda ni Chis Escudero. Hanggang sa magbotohan sila, hanggang sa inarchive nila yung kaso ni Sara Duterte. Puro si Chis Escudero na lang ang ating naririnig. Pakinggan naman natin yung panig ni House Speaker Martin Romualdez. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na aldaw kanyayo aming kakabsat, and welcome back to my channel. Pero bago po natin mapakinggan si House Speaker Martin Romualdez, pakinggan po muna natin yung kanyang pinsan na si Senator Amy Marcos. Kasi if you will notice, Amy Marcos is sounding more and more like her best friend, Sara Duterte. Lalo na when it comes to making physical insult sa mga hindi nila gustong tao. Tandaan nyo nung panahon ng kampanya nitong nakaraang eleksyon, kung paano lait-laitin ni Sara Duterte yung mga kalaban nila. Kung narinig nyo yung kanyang mga patutsada at pang-iinsulto sa mga kalaban nilang kandidato sa Maynila, naawa ng Diyos ay nanalo pa rin, nag-grab off na po kay Amy Marcos ang ganyang panlalait, pang-iinsulto, pangliliit sa kapwa, lalo na sa taong galit siya. Dahil kahit na magpaka-plastic si Amy Marcos, kitang-kita po natin ang galit niya sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Pakinggan nga po natin ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa, inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? So ayan, narinig natin. Meron pa siya mga spoiled na bonjing kung paano niya i-characterize or i-describe si Martin Romualdez. Huwag na daw busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Meron pa siyang pagpapalaki ng buwaya. Bakit hindi na lang niya diretsahin yung pangalan ng pinsan niya? Meron pa siya talagang spoiled na bonjing. Huwag daw pumayag dahil sa pabuya. Kayong mga senador na ibinasura ang impeachment case ni Sara Duterte, ano naman ang tinanggap ninyo? Kung makapagsalita ka, Amy Marcos, para bang napakalinis ninyo, napakalakas ng ugong ng mga balita. Kung gaano kalaki ang tinanggap ng mga senador para lang pagtakpan at harangin ang impeachment case ni Sara Duterte. I hope I am wrong. Pero yan po ang nasa utak ng taong bayan ngayon. Magkano ang tinanggap ng mga Duterte senators para harangin ang impeachment trial ni Sara Duterte? Ang yabang-yabang pa nga ni Sara Duterte ngayon Sinasabi niya gusto naman daw niya talaga ang bloodbath. Kung gusto mo talaga ng bloodbath, sa tingin mo, haharangin ng mga senador na to ang impeachment trial mo? Malamang tama ang iniisip ng mas nakararaming Pilipino na nabayaran itong mga senador natin para magtaksil sa bayan. Ang dami ko tuloy nabasang mga comment. Kung makapanlait daw itong si Amy Marcos, akala mo naman daw, kagandahan. Hindi na nga daw gumagalaw ang muka sa dami ng retoke. Yan ba ang epekto ng Botox? May nabasa pa akong isa na akala mo kung sino daw maganda, ang haba naman daw ng baba. Hindi ba? Parang ang pangit pakinggan na yung performance ng isang tao bilang senador or representative ay mahuhusgahan dahil sa iyong itsura.
So sana bago manglait itong si Amy Marcos, tumingin ka muna sa salamin. Dahil kung paano ka manlait ng kapwa mo, ganun din o mas doble pa ang panglalait na aabutin mo. At yun ang nababasa natin ngayon. Nakita nyo pa the way Amy Marcos delivered her pang-iinsulto na ang ngiting aso, parang nang aasar, parang nang kukutya, pero suggestion lang naman daw yun ha. Sino ka para mag-suggest? Pareho lang kayo ng kapangyarihan ng House. Kayo ay co-equal pagdating sa trabaho at sa stature. O mali ba ako? Mas mataas ba talaga ang Senado sa House of Representatives para manglait itong si Amy Marcos and to look down to our representatives? Ay, meron pa akong isang nabasang comment. Kundi lang daw mayaman si Amy Marcos, tanggalin mo yung mga botox o ritoke sa mukha niya, sigurado daw magmumukhang Lola Basyang na itong si Amy Marcos. Ang sakit, di ba? Ang sakit makatanggap ng mga insulto at pagbatikos, lalo na kung pang-personal, yung pang-physical. Punahin mo na yung kanilang performance sa kanilang trabaho, pero wag sa personal. Unless super ganda ka. Unless hindi ka miyembro ng Salamat po Dr. Club. Anyway, ganyan po talaga. Sino ba ang best friend ni Amy Marcos? Kundi si Sara Duterte. At mapapansin niyo kung ano ang ginagawa ng kanilang mga leader mula kay Sara Duterte na Vice President, Amy Marcos na Senador. Yang ugali nilang yan na mapanglait at mapagmura tulad ni Sara Duterte na grab off na po sa mga supporters nila. Pansinin ninyo, kahit na sa mga comment section, kung paano manglait, manginsulto, magmura ang mga DDS. So hindi na po nakakapagtaka kung ang mga DDS ganun magkomento at magmura at manginsulto. Dahil truly, birds of the same feathers will definitely flock together. Okay, so pakinggan na po natin ito namang side ni House Speaker Martin Romualdez. Dahil puro na lang po side ni Chis Escudero ang ating naririnig. Mula sa fourth read hanggang sa huling sinabi niya na kayo ba ay totoong for accountability or galit lang kayo kay Sara Duterte? Ganon din naman ang tanong natin sa kanila eh. Gusto niya ba talaga ng accountability o mahal na mahal nyo lang si Sara Duterte? Okay, pakinggan na po natin si House Speaker Martin Romualdez. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members, to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard
take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. Dahil nga po, nag-file na sila ng motion for reconsideration. At sinasabi niya na hindi ito in defiance. Kasi syempre nga naman, sino ang magtatanggol sa House of Representatives? Pinagtulungan na sila ng Senado at ng Supreme Court. Ang tanong nga dyan laging sinasabi checks and balances. Sino naman ang pupuna sa Supreme Court kung sila ay nagkukulang na o nagmamalabis na? Yan sinasabi ng iba dyan, ang ginawa ng Supreme Court ay para itama ang naging mali ng House of Representatives. So ang ginawa po ng House of Representatives na nag-file ng motion for reconsideration ay hindi in defiance. Hindi tulad ng mga Duterte senators. Amin kagad sila sa ginawang desisyon ng Supreme Court. Tulad nga ng sinabi ko dun sa isang video ko Wala man lang akong narinig ni isa sa mga Duterte senators na kinwestiyon yung mga bagong rules na ginawa ng Supreme Court. Na dapat kung gumawa ka ng bagong batas, ay i-apply mo sa mga susunod na impeachment. Hindi ang ginawa ng Supreme Court, gumawa sila ngayon ng batas, tapos in-apply nila kagad doon sa kaso na kanilang kinahaharap. Tulad dito kaso ni Sara Duterte. Dapat ang susundin mo kung ano yung prevailing na mga regulasyon o ng batas. Hindi Ang ginawa ng Supreme Court, gumawa sila, they invented new rules, tapos in-apply nila kagad sa kaso ni Sara Duterte. Na kung tutuusin, hindi dapat sila makialam dahil ang sole power ng impeachment ay nasa House of Representatives. They have the sole power to initiate impeachment. Ang ginawa ng Supreme Court, nangialam. Tapos, ang masama pa nito, gumawa pa sila ng bagong mga batas in favor of Sara Duterte. Well, in fact, sabi ng mga dating miyembro ng Supreme Court, ginawa nila yung mga batas na yun o yung mga bagong rules to favor not only Sara Duterte but themselves kasi sila po ay impeachable din. Sabi nga ni Martin Romualdez, hindi ka dapat gagawa ng batas na papabor sa'yo. Sana kung hindi ka impeachable. Dahil ang mga impeachable officials natin tulad ng Presidente, Vice President at sila nga sa Supreme Court ay pwedeng ma-impeach. O ngayon, paano mo sila i-impeach? Itong mga mahistradong ito. Samantalang gumawa na sila, nagdagdag na sila ng mga rules na dapat sundin bago ka makapag-impeach. So, sa ginawa nilang yan, hindi lang si Sara Duterte ang maliligtas, pati sila. O di ba, sabi pa ni Martin Romualdez, yung power na ibinigay, yung sole power na ibinigay sa House of Representatives to initiate impeachment proceedings is not shared. Kanila lang yan. Hindi pwedeng makialam ang Senado o ang Supreme Court. Kanila lang yan. At hindi yan subject to pre-approval. Hindi kailangan ng approval ng Senado o ng Supreme Court o ng Presidente. So bakit nangialam ang Supreme Court? Okay, sabi ng ibang senador, dahil ang Supreme Court ang balig guardian kung may mali ng ginagawa ang House o ang Senado,
Ang tanong nga paano kung ang Supreme Court ang may ginawang mali, ang may pagkukulang o pagmamalabis sa kanilang tungkulin? Sino ngayon ang magkokorek sa kanila? Tapos, ang kine-question pa ngayon ng House ay nagbase ang Supreme Court sa sinasabing misreading of facts. At nabasa ko na isa sa mga pinagbasihan nila ng kanilang desisyon ay itong ibinalita daw ng ABS-CBN na dinideny naman ng ABS-CBN ngayon. So, ang ibig bang sabihin yan? Naniwala ang Supreme Court sa mga fake news, sa mga sabi-sabi, sa mga marites? Doon nila ibabase yung desisyon nila? Tapos, okay lang na gumawa kayo ng bagong rules, pero dapat i-apply yan sa mga susunod na impeachment. Hindi ang ginawa nila, gumawa sila ng bagong rules ngayon din at in-apply nila sa kaso ni Sara Duterte. Ano ang tingin nyo doon? Hindi ba pagmamanipula para protektahan si Sara Duterte? Ewan ko yun lang ang tingin ko. I may be wrong, pero sa tingin niyo tama ang ginawa ng Supreme Court. Ngayong marami ang pumupuna na mali ang ginawa ng Supreme Court. Sino ang magtatama sa kanila? Wala, dahil sila ang Supreme Court. Hindi nga ba at sinabi ni Leonen noong 2015 sa Baguio, the Supreme Court is not perfect. At para kay Martin Romualdez, lahat ng procedure ginawa nila ng tama. Ano ang iisipin mo? Halos lahat ng mga Supreme Court judges na yan, mga appointee ni ex-President Rodrigo Duterte, na ang subject ng impeachment ay ang anak ni Digong. Hindi naman siguro tayo ganun kabobo. Hindi porke tayo ay hindi mga abogado na maintindihan kung ano ang ginawa ng Supreme Court at ang ginawa naman ng Senado na umayon basta-basta na lang sa sinabi ng Supreme Court. Paano nga yan? Kitang-kita, halatang-halata na may nangyaring hocus-pocus to favor Sara Duterte. So hindi ba kayo magtataka kung ano rin ang nangyaring hocus-pocus sa Senado? At wag po natin kakalimutan na ang executive, legislative, at ang judicial ay co-equal branches of government. So anong gusto mangyari ng Supreme Court? Tanggalan ng kapangyarihan ang House at ang Senado at sila na lang ang masusunod? At tulad nga ng panghuling sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, the House will not bow down in silence. Ganun din po sa mas nakararaming Pilipino. The Filipino people will not bow down in silence. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agmina.